let us not be afraid. Let us continue to grow and grow our Catholic faith. Ano po? Sana nga po may sa katuparan natin yan. Kaya calling all Indangeños, Indang by birth, yung pong pinanganak dito, Indangeños by choice, those who prepare to live here, and Indangeños who left and are now here, yung po mga balikbayan who came here to celebrate. So I challenge you all, isalin po natin ating pamayan ng nakamit o natutunan na ngayon po ay atin ang isasalin sa ating mga minamahal na kabataan. Muli sa inyo pong lahat, magandang umaga, magandang hapon, and maraming salamat po. To God all be the glory. Thank you. Maraming salamat po, Binibini, Sister Loli Arias. And I hope tuloy mo sa ating ngayon, mga tiga-Indang at mga kalapit na mga lugar, yung mensahe kanina ni Most Reverend Charles J. Brown tungkol sa ating pananampalataya. Sabi nga, we have to continue to grow in Catholic faith kahit daw ano ang sitwasyon meron tayo sa kasalukuyan, nahihirapan, there is deprivation, there is a lot of noise going on around us, but we have to stick to our Catholic faith, no? Hindi naman, no one is exempted from the struggles, from the deprivation, sa mga paghihirap, etc. But we have to hang on to our faith. At, speaking of faith, isang tao, na tingin ko ay nakaranas ng sobrang dedikasyon at hirap sa kanyang ginagampanan ng trabaho dito sa parokya. Actually, siya po ay pinakamayaman sa lugar natin ngayon dito sa loob. Because he happens to be the chair of the finance ministry of the parish. Kung napapansin niyo po, napakalinis ng ating simbahan. Bakit? Ay tinutukan talaga ni Brother Mel. So, ihatid natin sa pamamagitan ng masigabong palakpakan para magbigay ng kanyang welcome message si Brother Mel Ambas. Salamat, Kuya Jun. Kahit mas matanda ako sa iyo, kuya kita. No? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Masaya ba kayo? Hindi, mahina. Masaya ba kayo? Tama. Dapat lang tayo maging masaya. Napakalaking biyaya ang ating Please. Okay, hingi mo tayong tubig. I can understand yung emotion. Kasi nga, ay talaga namang... Nako, kaya pa. Ang laki-laki kang tao, iyakin. Hindi, kasi ganito, no? Nakakapagod talaga yung ginawa nating preparasyon, ano? Maraming nararanasan. Pero, tuwing gabi, pagkatapos na mag-meeting, lagi kong tinatanong sila, masaya ba kayo? Masaya daw naman. So, yung pagod, wala yan eh. Basta tayo ay masaya. Yan, no? So, tunay pong natatangi ang araw na ito. Ang pinakatampok na araw sa buong taon nating pagdiriwang ng pagkakatatag ng ating parokya. Napakapalad po nating lahat dahil kahit masasakit na ang inyong mga balakang, marami na mga maintenance, naranasan at inabutan natin
ang isang napakadakilang araw na ito. Ayan, ito. Bilang finance coordinator ng Quadricentennial Core Group, 2 years and 7 months nung ako'y tinawag para pangunahan ang Finance Committee. Noon pa lang, parang gusto ko na agad sumuko. Pero habang dumadaan ang mga araw, nararamdaman ko ang suporta, ang tiwala ninyong lahat. So, sa inyo, sa ngalan po ng Finance Committee, sasamantalin ko na po pagkakataong ito, nagpapasalamat po ako sa inyo ng lubos. Dahil sa inyong mga binigay na donasyon, tulong pinansyal, na iraos natin ng maayos ang ating celebration. Sa araw pong ito, may mga panauhin po tayo mula sa ibang parokya. Narito po ba sila? Okay. Mula sa ina ng ating parokya, mahal na Birhen ng Kandelarya ng Silang, nandito po ba kayo? Wala pa. Mamaya pa daw. Yung anak ng ating parokya, San Juan ni Pumuseno ng Alfonso, nandito po ba kayo? Tayo po, tayo. Yun. Sa San Agustin ng Mendez, ito puro mga anak po ito ng... yan. Maraming pong salamat. At siyempre, yung pinakabunsong anak, San Vicente Ferrer na Lumampung, Halayhay. Nasaan po kayo? Ito palagi namin kasama at makakasama pa ng matagal. Sila'y indang po. At sa mga iba pa mga bisita na narito ngayon sa araw na ito. Sa ngalan po ng ating Kura Paroko, si Padre Marty, sa bumubuo po ng Paris Pastoral Council, sa member ng Quadricentennial Core Group, kami po ay malugod na nagpapasalamat sa inyong lahat. At kayo po ay aming tinatanggap sa natatanging programa at salusalo upang ipagdiwang ang ika-400 taong pagkakatatag ng ating parokya. Maraming salamat po. At nawa ang pagdiriwang na ito ay hindi dito nagtatapos. Sabi nga ni Bishop Charles Brown, ipagpatuloy. Ang pagdiriwang na ito ay magdulot sa atin ng ating mas malalim na pananampalataya sa Diyos, lalong magbuklod ang ating sambayanan at pagkalooban ng marami pang daang taon ang ating parokya. Magandang hapon po muli sa inyo. Water, kuya. Okay, maraming salamat, Brother Mel Ambas. Palakpakan po muli natin siya. And of course, palakpakan din natin ang lahat ng taong naglaan ng kanilang oras, ng kanilang resources, no? Ng kanilang mga talento upang maging napakatagumpay ang ating Quadricentennial Celebration ngayong araw na ito. Mamaya po, pinapaabot po na meron pong lalapit sa inyong table para if ready your turn para pumunta doon sa ating buffet table. But for now, ayun, ready na ba ang ating mga performers? Of course, kasama natin mga tiga Mendez, tiga Alfonso, tiga Lumampung Halayhay. No? Kasama natin kasi hindi kumpleto ang history ng St. Gregory the Great Parish kapag wala itong mga parokyang ito. So, without further ado, gusto kong tawagin ang aking partner dito. Yan. Tutulungan tayo. Para sa pagpapatuloy ng ating programa, atin pong tinatawagan para sa kailang pagpapakita
Oh, live po tayo. Okay. Ang unahin daw po natin para, ano ba to? Audio visual presentation? Para sa, yun, napakagandang, ito ba yun? Audio visual presentation with the twist na inihanda ng ating mga scholar ni Tata Gorio. Atin pong panoorin. Sa bawat tahanan, may isang bagay na hindi nabibili, hindi nabubura, at hindi nalilimutan. Hindi ito ginto, hindi rin kayamanan. Ito ay alaala. May mga alaala tayong itinatago sa mga kahon, sinusulat sa mga lihim na tala-arawan, ikinukubli sa mga lumang sulok ng bahay. Pero may ilang alaala na isinalim sa liwanag. Ito ang kwento ng isang batang babae at ang isang matandang lampara. Isang lamparang naglalaman ng apoy, hindi lang apoy ng liwanag, kundi ng kasaysayan, pag-ibig at pananampalataya. Sa isang baryo na tila malilimutan ng panahon, may isang bata, masigla, mapag-usisa, at puno ng tanong. Ang pangalan niya ay Aling Ning, at sa puso ng kanyang pagkabata ay ang liwanag mula sa lampara ni Lolo Isko. Tuwing gabi, bago matulog, may isang ritual na ginagawa si Lolo Isko. Sinisindihan niya ang isang lumang lampara. Hindi ito basta ilaw. Ito ay sargadong bagay ayon kay Lolo Isko. Habang nagsisindi ng apoy sa lampara, sinimulan din niya ang kwento ng kanilang angkan. Aling Ning, ang liwanag na ito ay galing pa sa panahon ng digmaan. Hindi lang ito ilaw. Ito ang alaala ng tapang, pagmamahal at pananalig ng ating pamilya. Nasa loob ng lampara ang alaala ng mga lolo't lola niyang lumaban, nagtago, nagtulungan at nagmahal sa gitna ng kaguluhan. Ibinahagi ni Lolo Isko na noong panahon ng Hapon, gamit ang lampara, nagbabasa sila ng mga lihim na mensahe, sulat ng mga tula ng pag-asa at nagtipon sa dilim upang manalangin at magtiwala sa kinabukasan. Sa mata ng batang si Aling Ning, ang lampara ay parang isang mahiwagang ilaw. Ngunit habang siya ay lumalaki ay naunawaan niya. Ang lampara ay simbolo ng pamana. Ang liwanag ng nakaraan na nagtuturo ng direksyon para sa kasalukuyan. Dumating ang panahon na si Lolo Isko ay nanghina. Umuupo na lang siya sa may bintana at doon, tinawag niya si Aling Ning. Apo, baka dumilim ang panahon sa mundo. Darating ang mga pagkakataong malilito ka. Masisira ang sistema, magugulo ang bayan. Pero kung sisindihan mo ang lamparang ito, hindi lang sa apoy, kundi sa alaala at kabutihang loob, makikita mo pa rin ang daan. At noong siya'y pumanaw, iniwan niya ang lampara at ang kahon ng alaala kay Aling Ning. Ngayon, si Aling Ning ay isa ng guro sa pampublikong paaralan. Sakit na ng mga problema sa edukasyon, kulang sa libro, kawalan ng silid-aralan,
at kawalang interes sa kasaysayan. Dala niyo pa rin ang lampara ni Lolo Isko. Tuwing buwan ng wika, araw ng kalayaan, o kahit simpleng klase, binubuksan niya ang kahon ng alaala at isinisindi ang lampara. Mga anak, wika na. Kapag nawawala na ang pag-asa, kapag ang mga kabataan ay nalulunod na sa teknolohiya ngunit nakakalimot sa kasaysayan, isindi natin muli ang ilaw ng ating nakaraan. Sa panahon ngayon kung saan maraming kabataan ang hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan dahil sa mabilis na agos ng modernong mundo, ang pamana ay tila lampara kailangang muling sindihan. Hindi natin ito dapat tratuhing lumang bagay lang. Ito ay gabay, paalala at inspirasyon. Ang pamana ni Lolo Isko, ang lampara, ang kahon ng alaala, ang mga kwento ay hindi lamang kanya. Ito ay pamana ng bawat Pilipino. Habang pinapahalagahan natin ang ating mga ninuno, kasaysayan at kultura, pinapanatili nating buhay ang diwa ng pagiging tunay na Pilipino. Ang pamana ay ilaw na nagbibigay saysay sa ating pagkatao. Ang pasasalamat sa mayamang nakaraan ay hindi lang alaala. Ito ay obligasyong ipasa, ituro at ipagmalaki. Kaya habang tayo lumalakad sa madilim na bahagi ng buhay, huwag kalimutang isindi ang ating lampara, ang pamana ng ating lahi. Ang kwento ni Lolo Isko ay paalala sa atin. Ang pamana ay hindi lamang mga lumang bagay, kundi isang buhay na nag-aalala sa ating pinagmulan. Ang lampara sa kwento ni Lolo Isko ay sumisimbolo sa liwanag, liwanag na gumagabay sa landas na ating tinatahak ngayon. Bilang iskolar ni Tata Goryo, hindi lamang tayo pinagkalooban ng oportunidad para makapag-aral, kundi pinagkatiwalaan din tayo ng tungkuling ipagpatuloy ang alab ng pananampalataya at pagmamahal sa ating simbahan, ang parokya ng San Gregorio Magno. Tayo ang kabataan tagapagdala ng liwanag. Tayo ang bagong salinlahi na magpapatuloy sa diwa ni Tata Goryo, ni Lolo Isko, at lahat ng naunang nag-alay ng buhay, pananampalataya at pagmamahal. Isindi natin ang ating lampara, ipagmalaki natin ang ating pamana, at sama-sama natin itaguyod ang St. Gregory the Great Parish Church, hindi lamang bilang gusali, kundi bilang buhay na alaala ng ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang mga miyembro ng scholar ni Tata Goryo. Sabi, remember me. Alam nyo, pagdating ng panahon, sila na ang mga miyembro ng
apostolado ng panalangin, ng mga iba't ibang organisasyon. Kasi, siyempre, umiidad na ang mga tao. Ngayon po, pwede na pong magpaumpisa ng pagpapakain, pero hindi po sabay-sabay ito. Ganito po ang mangyayari. Magkakaroon po ako ng 4 na tanong kung sino ang unang makakasagot nito. Siya yung unang pipila. Meron po tayong 4 na buffet tables. Tapos siya po ay 2-way. Kaya yung una pong makakasagot ng tanong ko, siya po ay pwede nang pumila, provided kayo ay manunood din ng presentasyon na inihanda ng mga kapatid natin sa kabilang parokya. Okay, ang unang tanong, kung kayo'y nakinig kanina sa homily ng ating Papal Nuncio, at ito rin sa mga dalaw patron natin, kung ito'y kayo nakikinig, ito'y alam nyo. Sinabi ni Papal Nuncio ang ating patron ay isang papa. Ang sasagot po, tumaas pang-ilang santo papa, si San Gregorio, taas ang kamay, mauuna yung kakain kasama ng table. Pang-ilang santo papa, o ayun, mga nandito, sino ang sasagot? Kayo, pumunta ka dito, titingnan ko kung tama ang sagot. Pang-ilang santo papa, pumunta kayo dito, ang mauuna. Bilis. At kayo, pwede na kayong kumain doon sa pinakamalapit ninyong. Ako sure sagot ko, pero kaunahan po. Ano? Kaunahan siyang santo papa. Hindi po, mali. Kaunahan daw Santo Papa. Sino ang kaunahang Santo Papa? San Pedro, di ba? Hala. Sino nakakaalam? Pumarini, alika. Mars. Para kayo mauna, kakain na kayo dyan, provided manunood din kayo ng presentation. Pang-ilan? 267. Ay, mali rin. Mali pa rin. Pang-ilang Santo Papa? Eto. Pang-5 po. Ako, hindi rin. Ba't di nila alam? 64. Okay, Brad. Saan ka nakaupo? Yung iyong mga kasama, pwede nang pumila doon. Doon, sa dulo. Okay. Another, 4 na Okay. Anong taon naging Santo Papa ang ating patron? Anong taon naging Santo Papa? Minention kanina yan ng ating Papal Nuncio. Bilis, takbo. Bilis. 590 AD po. 590 AD. Okay, 590. So, sino kasama mo? Mga scholar. Pwede na kayong pumila dito sa pinakamalapit. Dami nyo pa naman. Next question. Magbigay ng isang mensahe na ipinahayag kanina ng ating Santo Papa. Marami yung, kung ano yung mapupulot nyo, marami rin akong isinulat. Anybody? Para pwede na, 4 lang yon. Then sunod-sunod na yan, ang presentation. Wala? Halika, para makakain na kayo. Hindi ko po sir, pero ito po yung napakinggan ko po kanina. The Lord is always with us in His sacrifice. Okay, pwede na rin kayong pumila, pero manunood kayo. Isa na lang, no? Merong kinwento ang ating Papal Nuncio tungkol kay sa ating Papa siya noon. Tapos, merong isang santo na ngayon na siya ay nawawala na ng pag-asa. Ilang taon matapos na siya naging papa sa kanatupad ang kanyang sinulat o letter doon kay Saint Augustine of Canterbury. Ilang taon? Halika. 5 years po. Higher. 6
years po. Okay, 6 years, pwede na kayong pumila doon. Now, magpapatuloy tayo sa presentation. Kuya Jun, I'm giving back to you the microphone. Okay, maraming salamat, Atin Minda. Yun, meron na nakapila sa ating buffet tables. At darako na po tayo sa mga special numbers. Nandito na po ba mga tiga-Alfonso? St. John Nepomucene? Parang wala pa. In that case, atin pong matutunghayan ang isang pagpapakitang gilas mula sa ating kaapit parokya. Sabi nga ni Brother Mel, anak, parang sila isasayaw. So isang dance number at kasama din daw ang pag-awit. So talagang maraming talento ang mga tiga Mendez. Atin po silang ihatid sa harapan sa pamamagitan ng isang masigabong palakpakan, Paris of St. Augustine. Mendez. Sa stage. Sunod-sunod na tayo. At
di mahuli at maliksi. Sa umaga ang awitan ay mainam na pakinggan. Sa gabi lumalamang di mahuli at maliksi. Di mahuli at maliksi. Di mahuli at maliksi.
Okay, maraming salamat mula sa St. Augustine Parish. So ayun, hindi po fake news na ang mga taga Mendez ay maraming talento, di ba? Magaling sumayaw, magaling kumanta. I just would like to get the name nung nag-solo kanina. Anong pangalan? Ha? Jen Rosul, yung nagpakita kanina ng di pangkaraniwang talento sa pagkanta. Palakpakan po natin siya at ang kanyang mga kasama. Oh, happy birthday daw, Ma'am Rowena de Merin, at sa lahat na mga nagdiriwang ng kanilang mga birthdays and anniversaries. Happy anniversary and happy birthday po sa inyo. Okay, yung ating mga... Ang haba ng pila eh. Sana po makakain na sila. Anyway, nandito po ba mga taga-LGU para sa... Yan. Susunod na po kayo. Yan. Atin pong tinatawagan para sa kanilang natatangang bilang ang ating mga performers mula sa Indang LGU. Palakpakan po natin sila.
Parang naaalala ko yung ating kabataan na. Nako daw, nako. Hindi, sabi ko naman, parang naaalala ko kasi nakakapanood din ako ng mga ganyan. Definitely, hindi natin kaya yung mga ipinakita ngayong hapon ng ating mga performers mula sa iba't ibang lugar. Ang mga tiga Alfonso Babua, nakahabol. How about lumampong halayhay? Wala. Okay, habang po tayo ay nag-e-enjoy ng ating pagkain. Okay, so wala talagang katapusan ng talento mula sa Indang LGU. Meron pa po silang isang awitin na handa para sa ating lahat ngayong hapong ito. Take it away! Mic check. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan ng maghiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka magkulang man sa atin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli hanggat may umaga pa. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muli mahahagaan? Magulang man sa itong sandali.
ikaw lang ang ikaw lang ang mayakap ka, ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Hanggang sa isang taong mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin. Makita ka bawat ating buhay, pagmamahal mo ang aking taglay. Saan man mapadpad ng hangin, hindi magbabago aking pagtingin. Pangako natin sa may kamay, nakayo naman sa habang buhay. Tanging ikaw, ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sa isang taong mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin. Makita ka muli. Puso'y naturusa, namumuhiya, iniisip ka pag nag-iisa. Inaalala mga sandali ng iyo ay magkapiling. Ikaw ang gabay sa aking tuwina, ang tanging ilaw sa gabing mapala. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sa isang tao mahal mo ng buong puso. Lahat ay gagawin.
just a skylight pigeon, dreaming of the open, waiting for the day he can spread his wings and fly away again. Skylight pigeon, fly towards the dreams you've left so very far behind. From your hand, let me fly the distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains, home along the lane of the skyway. For this storm and lonely room projects a shadow, casting gloom in my eyes, a mirror of the world outside, thinking of the way that the wind can turn the tide, and the shadows turn from purple into gray, for just a skylight pigeon dreaming of the open, waiting for the day he can spread his wings and fly away again. Fly away, skylight pigeon, fly towards the dreams you've left so very far behind. Fly away, skylight pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this metal aching me, and open out this cage towards the sun. For just a skylight pigeon dreaming of the open, waiting for the day he can spread his wings and fly away again. Fly away, skylight pigeon, fly towards the dreams you've left so very far behind. Fly away, skylight pigeon, fly
kuhanin muna natin ang kanyang pangalan. Pasqua po, Edrey Pasqua. Edrey po. Edrey Pasqua. Pasqua. Edrey Pasqua. Palakpakan po muli natin siya. Tiga saan daw po? Tiga Indang. Anong barangay daw sa Indang? Baka may gustong sumita. Tiga saan daw sa Indang? Bangkod? Ba? May mga magagaling palang kumanta tiga Bangkod. Sana doon pala tayo nakatira. Totoo man din ka. Okay? Okay. So, I think yun na yung kahuli-hulihan nating performer for this afternoon. Tayo po ay napasaya. Talagang masarap kumain. Palakpan din po natin palang ating caterer sa napakasarap natin pagkain ngayong hapong ito. Wala makapalakpak. At ayun, sa lahat ng mga nag-perform, particularly those coming from Mendez, maraming salamat po sa inyo. Magpakabusog daw po kayo bago umuwi. Okay, so right after this afternoon's program, tayo po ay magkakaroon ng procession around town sa ganap na ikalima ng hapon po. Yun ang labas, yun ang simula. Mula sa simbahan, Mabini Street, tapos San Miguel Street, De Ocampo Street, J.D. Mabiling Street, Mabini Street, San Miguel Street, Calderon Street, San Gregorio Street, balik sa simbahan. Medyo sapat siguro yung ating kinain para magkaroon tayo ng enerhiya, makatakbo, makalakad sa ating prosesyon. Okay? So, bibigyan namin kayo ng konting pagkakataon na mag-relax bago po ang ating prosesyon. Pero while we are doing that, atin pong tinatawagan para magbigay ng kanyang closing remarks ang isa sa mga punong hindi nagpapahinga. Para po magkaroon tayo ng isang matagumpay na celebration ngayong hapong ito, ngayong araw na ito. Ang coordinator po ng Cluster of Ministries, Brother o Dr. Pete Olabe. Palakpakan po natin. Kuya Pete, pwede pong umiyak. Oo nga, ano. Puka, kaibigan. Kumain ka muna. Magandang hapon po sa ating lahat. Lalo tigit sa itinuturing naming mga kaparishioner, kapanalig, at kapit, bayan nitong Indang, ang parokya ni San Agustin sa bayan ng Mendez. Kaya maraming salamat po sa inyong pagdalo't pakikisa sa okasyong ito na ang ating layunin ay magkabigkis-bigkis, magkasama-sama, upang sa ganyan ay ating mapanuntunan ang ating adhikain na tayo ay sama-samang mananampalataya at sa tulong ng ating mahal na patron San Gregorio Magno, tayo pong naririto ay lubos na nagpapasalamat sa biyayang ipinagkaloob niya. Ngayon po ay masasabi natin, napakapalad natin sapagkat tayo ganyang binigyan ng biyaya na hindi abutin ng ulan tulad ng nangyayari nitong nakaraang mga araw. Kaya sa pagkakataong ito, maraming pong salamat sa inyong lahat. Lalo't higit sa pamunuan ni San Gregorio Magno na nagbunyagi at nagsumikap ng okasyong ito, ang ika-400 taon ng pagiging Kristiyano ng bayan ng Indang. Simula pa man noong una at maging sa kasalukuyan, bigkis-bigkis na pinagsasama ang ating adhikain na mapalalim ang ating pananampalataya. Salamat sa poong may kapal na tayo ay kanyang pinapatnubayan. Sa ngayong hapon tayo biniyayaan na hindi na
sira ang ating programa, ang ika-400 taon ng pagiging Kristyanismo nitong bayan ng Indang. Kaya sa pangalan po ng parokya at mananampalataya ni San Gregorio Magno, maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikiisa. Tulad ng sinasabi ng ating tema, ang pasasalamat na pamana mula pa man noon hanggang ngayon ay ating dala-dala. Kaya sa mga co-parishioner, mga kababayan, muli at muli kami nagpapasalamat sa pagbibigay ninyo ng panahon, talento at pinansyal upang sa ganon ang okasyong ito, ang ika-400 taon ng talaga bilang ating simbahang pinipinta kasi sa pamamagitan ng ating mahal na patron San Gregorio. Nawa tayo ay kanyang kasihan ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kuya Pito Labe. Maraming po salamat sa inyong lahat. Tunay, we are blessed with a very good weather today. Hindi umulan, medyo mahangin, makulimlim, tamang-tama lang. Talagang pinagpapala ang ating parokya, ang ating bayan. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Sama-sama po tayong maghanda para sa ating prosesyon. Maraming pong salamat sa ating mga kapatid mula sa Mendez. Patuloy nawa kayong bayayaan ng ating Panginoon Diyos at yung itinuro ko sa inyong pagsasayaw, yan, sana po ay hindi nyo malimutan. Opo, yung mga indayog natin, tuturuan ko pa po kayo, marami pa akong alam na piyesa. Okay, maraming salamat. That ends. Yung pong mga kadilawan daw, magsimula na maghanda para sa paglabas ng ating prosesyon. That ends our sama-samang pagsasalo-salo at pakikisa sa ating culture program. Bahagi ng ating ika-400 taon ng ating parokya na may temang pasasalamat sa mayamang nakaraan, pagsasalin ng manang natanggap. Palakpakan po natin ang ating parokya. Palakpakan po, pinakmalakas. At higit sa lahat, ating palakpakan ang ating Panginoon Diyos. Taglayin nawa ng bawat isa ang kapayapaan, ang pag-ibig at kababang loob ng ating Panginoon Diyos. Magandang hapon sa inyo lahat. Music, maestro.